Meron po akong mga nakikitang video dito na kung saan ang mga Christians is nagkakaroon ng pagtatalo about sa rapture, tribulation, sa pre-trib, post-trib, at mid-trib. May mga iilang nagtatanong sa akin, sabi nila, ano po ba ang mauuna sis? Yung rapture ba or yung tribulation? Yung pre-trib, mid-trib o post-trib ang mauuna? Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ang sinabi ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol ay dapat ang mga mananampalataya ay maging handa palagi. Why? Kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang utos ng Panginoon sa mga mananampalataya. Be ready. Maging handa tayo, mapa-rapture, mapa-tribulation, mapa-pre-trib, mid-trib, post-trib man yan, anuman mauna dyan, dapat maging ready tayo. Why? Because Jesus comes like a thief. No one knows. Walang nakakaalam. Dapat araw-araw nililinis natin ang ating mga sarili sa mga karumihang ating ginagawa. At dapat araw-araw naglilingkod tayo sa Panginoon para any moment, any time, pag bumalik si Jesus ay makakasama tayo sa kanyang kaharian. Ulitin ko po, huwag nyo nang pagtatalunan kung ano ang mauuna, either tribulation or rapture or tribulation. Ang gawin po ninyo, mag-focus tayo sa task na ibinigay sa atin ng Diyos to testify the good news sa buong mundo. Yan yung task na ibinigay sa atin ng Diyos. At meron pang mga nababasa ako o napapanood dito sa TikTok na merong mga nagsasabi na si Jesus ay darating de September 23 to 25. Alam niyo po, yung mga bagay na yan ay wala pong katuturan because no one knows. Walang sino man sa atin dito ang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, bago tayo magbitaw or magsabi ng mga sinasabi ng iilan na prophesy daw, vision daw, ay dapat naka-align sa salita ng Diyos. Why? Kasi meron pong nakasulat sa Biblia. Sabi po sa salita ng Diyos, kapag ang isang tao ay nag-prophesy at hindi nangyari yung sinasabi niya, siya ay maituturing na hindi galing sa Diyos. Siya ay isang false prophet. Hindi talaga siya totoong sa Diyos kasi nagpo-prophesy siya na hindi galing sa Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Again, wala pong nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Hesukristo. Ang gawin natin, dapat maging handa tayo palagi. Paano tayo magiging handa? Dapat araw-araw nasa presensya tayo ng Diyos. Araw-araw ginagawa natin yung tungkuling ibinibigay sa atin ng Diyos at dapat araw-araw namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. At kung ano man ang kalooban ng Diyos, yun ang mangyari. Kung mangyari man na babalik na siya, kukunin na yung mga kanya bago mag-tribulation, then kalooban na ng Panginoon yun. Ang importante, ligtas tayo. Makasama natin ang Panginoong Hesukristo sa langit na bayan. So yun lang po mga kapatid, mga kaibigan. Fix your eyes unto Jesus. Mag-focus ka sa calling mo, sa pag-i-evangelize, sa pag-share ng gospel. Mag-focus ka sa task na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sikapin natin na hindi tayo manlamig sa ating pananampalataya. Sikapin natin na hindi tayo tumalikod sa ating mga pananampalataya. Sikapin natin na until the end of our life ay mananatili tayong tapat sa ating mga pananampalataya upang magkaroon tayo ng kaligtasan. God bless po sa ating lahat. Mahal tayo ng Diyos. Fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith.